Ang tunog ng sampal na yon ay hanggang ngayon ay tumutunog pa rin sa isip ko na parang sirang kampana na hindi tumitigil. Hindi lang ang ingay ng kamay ng sarili kong anak laban sa mukha ng kanyang ina ang nagpalamig ng dugo ko noong gabing yon ng linggo. Kung ano pa ang sumunod. Ang palakpak ng biyanan, ang tawa niya, ang mga salitang lumabas sa bibig niya na parang lason na pinuro. Kailangan niyang matutong manatili sa kanyang lugar. Nagkakatipon-tipon kami para sa hapunan pamilya na mukhang normal. Ako, ang asawa kong si Elena, ang anak kong si Carding, 33 anyos na at ang asawa niyang si Carmen. Natatakpan ang hapag na may pagkain na singaw pa, ang kanin na mainit-init pa, ang Red Horse o beer na itinago ko para sa okasyon, na inilalagay sa basong kristal na regalo sa amin noong kasal namin 35 taon na ang nakalipas. Nagsimula lahat sa isang simpleng away. Sinabi ni Elena na maganda sana kung mas madalas silang makapunta para kumain kasama namin. Namiss na niya ang presensya ng anak sa bahay. Simpleng obserbasyon lang, puno ng pagmamahal. Yung tipong sinasabi ng kahit sinong nanay nang walang iniisip na 2 beses. Si Carding ay nakatingin sa cellphone, completely ignoring ang usapan ng sabihin ni Elena na itabi muna ang phone habang kumakain. Anak, itabi mo muna yang cellphone. Mag-usap naman tayo. Tumingin si Carding na may inis na hindi ko pa nakita noon. Nay, matagal-tagal na akong hindi mo inuutusan. Ngumiti si Elena ng bahagyang kinakabahan. Alam ko, nak, pero tayo naman to, pamilya. Maganda sana. Nga. Bigla siyang tumayo nang may marahas na galaw. Kung gagawin ko lahat ng gusto mo, kung magiging mabait pa ring anak na iniisip mo pa rin akong. Nagsimulang hindi ako comfortable sa tono. Pero akala ko stress lang yon. Si Carding kasi noon pa man medyo mainitin ang ulo. Pero hindi pa lumalagpas sa basic respect. Sinubukan ni Elena na pakikalmahan siya. Hinawakan ang kamay patungo sa kanya. Anak, ako lang naman. At nangyari na. Itinaas ni Carding ang kanang kamay at sinampal ng matigas ang mukha ng sarili niyang nanay. Ang tunog ay parang putok ng baril sa hapagkainan. Agad na hinawakan ni Elena ang mukha. Puno ng luha ang mata sa sakit at hindi makapaniwala. Parang tumigil ang puso ko ng ilang segundo. Pero ang mas masahol pa ay darating pa lang. Si Carmen, na tahimik hanggang noon, biglang nagpalakpak. Tunay na palakpak, parang nanonood ng magandang palabas. Nakakasuka ang tunog ng palakpak sa hangin na puno ng tensyon at gulat. Ngumiti si Carding sa asawa niya na parang nakuha niya ang approval na hinintay. Kailangan niyang matutong manatili sa lugar niya. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok na may kasiyahan. Nagsimulang umiyak ng mahina si Elena. Hawak pa rin ang mukha. Tinitingnan ang anak na parang hindi na niya makilala. Yung lalaking 33 anyos na inalagaan niya ng buong pagmamahal, na inugoy sa bisig ng umiyak pa, na tinuruan magbisikleta at tinulungan sa segments. Siya rin yung humampas sa kanya at proud pa sa ginawa. Nanatili akong nakaupo ng ilang segundo na parang walang hanggan. Sinusubukang intindihin ang nangyari. Parang mabagal na komputer ang utak ko. Inaayos ang mga impormasyong ayaw magkaroon ng sense. Ang anak ko ay sinampal ang sariling nanay, ang biyanan ko ay nagpalakpak sa pang-abuso. At nandyan kami sa hapag na maraming beses ng pinagdaanan ng selebrasyon pamilya, nabubuhay sa bangungot sa harap mismo. Gaano karaming magulang ang dumaan sa ganitong sandali? Yung eksaktong oras na marerealize mo na pinalaki mo ang estranghero. Isang taong kayang gumamit ng karahasan laban sa dapat protektahan. Gaano karaming ama ang nakaramdam ng bigat na nabigo bilang magulang sa paraang hindi nila naisip na posible. Ang sakit sa dibdib ko ay pisikal. Parang may sumaksak na kutsilyo sa pagitan ng tadyang at dahan-dahang iniikot. Naging mabigat at hindi regular ang hininga ko. Nagsimulang manginig ang kamay. Hindi lang galit ang nararamdaman ko. Pinaghalong galit, pagkadismaya, guilt, at kalungkutan na hindi ko pa naranasan. Patuloy na umiyak ng tahimik si Elena. Parang takot na masyadong maingay at magdulot ng isa pang pang-abuso. Tigilan na ni Carmen ang pagpapalakpak. Pero may ngiti pa ring nasiyahan sa mukha. Parang sa wakas nakita niya ang disiplina na matagal niyang iniisip na kailangan ni Elena. Bumalik si Carding sa cellphone na parang walang nangyari. Doon na nabali ang isang bagay sa loob ko ng tuluyan. Tumayo ako ng tahimik, walang natapon, walang ingay. Deliberado at kontrolado ang galaw ko. Pero puno ng determinasyon na hindi ko alam na meron ako. Lumakad ako hanggang sa aparador kung saan nakaupo ang landlane at kinuha ko ng kalmado. Tiningnan ako ni Carding ng may pang-alipusta. Ano yan, tay? Tatawag ka sa pulis dahil sa sarili mong anak. Hindi ako sumagot. Dinyal ko ang numero na memorize ko noon pa, pero hindi ko ginamit. Sa kabilang linya,
Profesional na boses ang sumagot agad. Mabuti po, kailangan ko pong i-report ang karahasang pambahay. Sabi ko ng matatag. Ang anak ko po ay kakasampal lang sa sarili niyang nanay sa harap ko. Ang katahimikan na bumalot sa hapag ay iba sa lahat ng nauna. Karga ng gulat, hindi makapaniwala, at takot. Binato ni Carding ang cellphone, at hinarap ako nang may ekspresyong hindi ko pa nakita. Tumigil ang ngiti ni Carmen. Nagangat si Elena ng ulo ng gulat. Ngayon natin makikita kung sino talagang kailangang matuto. Yon lang ang nasabi ko bago marinig ang tunog na magpapalit sa buhay natin magpakailanman. Nagsimulang umikot ang doorknob. Kung naramdaman mo na ang buong buhay na pagsisikap bilang ama ay nawala sa isang sandali ng kawalan ng respeto, manatili ka hanggang dulo ng kwentong ito. Dahil ang nangyari pagkatapos ng tawag na yon ay nagturo sa akin na ang isang lalaki ay nawawalan lang ng awtoridad kapag pumayag siyang mawalan nito. Hindi kapag ginamit niya ang kanyang mga hangganan. Mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga susunod na kwento ng mga lalaking nagdesisyong kumilos. Bago magpatuloy, kung gusto mo ang mga totoong kwento tulad nito na nagpapakita na hindi pa huli para sa isang ama na mabawi ang kanyang lugar, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito hindi kami nagkukwento ng mga biktima, kundi ng mga lalaking pumili ng dignidad kaysa sa kaginhawaan ng pamilya. Ako si Eduardo, 62 anyos at retiradong civil engineer. Nagtrabaho ako ng 38 taon sa construction. Gumigising bago sumikat ang araw. Umuwi na may sakit na likod at kalyo sa kamay. Palaging iniisip na magtayo ng matibay para sa pamilya ko. Nagbakasal kami ni Elena nang bata pa kami. Siya 22, ako 27. Si Carding ay ipinanganak 2 taon pagkatapos at mula unang araw ay nanumpa ako na magiging ama ako na gusto kong magkaroon noon. Ang sarili kong tatay ay matigas, hindi madaling magpakita ng pagmamahal, pero nagtratrabaho ng todo para sa bahay. Namatay siya ng 35 anyos ako, at isa sa pinakamalaking pagsisisi ko ay hindi kami nagkaroon ng totoong usapan. Nagdesisyon akong iba kay Carding. Ako'y magiging present, mapagmahal, kaibigan bukod sa ama. Sa kabataan niya, naisip kong nagtagumpay ako. Naalala ko ang mga hapon na nagtuturo sa kanya maglaro ng basketball sa bakuran. Mga gabi na nag-assemble ng puzzle sa sala. Weekends na nagpupunta kami sa dagat o ilog na mga 50 kilometro mula sa bayan. Matamis, matalino, at mausisa si Carding noon. Maraming tanong. Gusto niyang maintindihan kung paano gumagana ang mga bagay. Pangarap niyang maging engineer tulad ko. Si Elena ay dedikadong nanay. Minsan sobrang protective. Ako pa nga ang nanunukso sa kanya. Masyado mong inispoil ang bata. Pero sa totoo lang, natutuwa ako sa pagmamahal niya sa anak natin. Masaya ang pamilya namin, o yon ang akala ko noon. Nang mag-teenage si Carding, unti-unti nang nagbago. Wala namang dramatic, normal lang na adjustment ng pamilya. Naging mas rebelde, mas tanong, mas hindi interesado makasama kami. Naiintindihan ko na parte, yon ng paglaki. Si Elena ang mas nahihirapan. Miss niya ang closeness noon, pero pinapakalmahan ko siya. Stage lang yan, love. Lahat ng teenager ganyan. Sa high school, nagsimulang makipag-date si Carding sa isang classmate. Maganda si Carmen. Galing sa mas mayamang pamilya kaysa sa atin, at sa una palang medyo mayabang para sa akin. Pero in love si Carding kaya iginalang ko. Sinubukan ni Elena na makilala ang dalaga. Inimbita sa Sunday lunch, tinatanong tungkol sa pag-aaral, interesado sa buhay niya. Magalang sumasagot si Carmen, pero ramdam ko ang lamig, distansya na hindi mabreak. Nang matapos ni Carding ang high school, inaasahan kong mag-enroll siya ng engineering tulad ng pangarap niya. Pero nagulat ako nang sabihin niya mag-aaral siya ng business administration. Sa negosyo na ang future, tay. Luma na ang engineering. Nadismaya ako, pero hindi ko ipinakita. Hindi dapat ipilit ng ama ang pangarap niya sa anak. Sabi ko sa sarili. Mahalaga ay makapag-aral siya. Sa college years, nagbago si Carding sa paraang hindi ko matukoy noon. Naging mas materialistic, mas obsessed sa brands, status, at appearances. Sinimulang punahin ang bahay namin na maliit daw. Pangit ang barangay, kailangan mag-upgrade. Nasasaktan si Elena sa mga ganun. Pero lagi ko siyang ipinagtatanggol. Natututo siyang mangarap ng malaki. Love. Mabuti yon. Nang magbakasal sila ni Carmen 5 taon na ang nakalipas, ginastos ko ang savings ko para sa reception. Magarang kasal sa function hall na pinili nila. Mahigit 200 bisita. Mahal ang wedding registry. Mga bagay na mas mahal pa sa sweldo ko sa isang buwan. Pero gusto kong masaya ang anak ko, at kung yon ang happiness niya, gagawin ko ang sakripisyo. Pagkatapos ng kasal,
Bihira na silang pumunta. Nakatira sila sa kondo sa Maynila at lagi may dahilan. Trabaho, sosyal, biyahe. Miss na miss ni Elena, tumatawag lagi, nagpapadala ng ulam, nag-aalok ng tulong. Ramdam ko na sobra na siyang nag-e-effort para mapanatili ang closeness na wala na. Sa huling 2 taon, napansin ko ang mas subtle na pagbabago sa ugali ni Carding kay Elena. Kapag tumatawag siya, naiirita. Kapag nagtatanong tungkol sa buhay nila, bastos ang sagot. Kapag nag-aalok ng pagkain o tulong, parang istorbo. Kinakausap ko si Elena tungkol dito. Medyo clingy ka na, love. Bigyan mo ng space. Pero hindi niya magawa. Si Carding lang ang anak niya. Sentro ng mundo niya sa loob ng 33 taon. Inilaan niya ang buhay para alagaan ito, at ngayon hindi niya alam kung paano punan ang void. Naiintindihan ko ang sakit niya. Pero natural din na gusto ng isang lalaking may asawa ang privacy. Ang hindi ko napansin ay ang inis ni Carding ay nagiging mas masama. Pinapakain ng mentalidad ng superiority na patuloy na binubuhay ni Carmen, na laging mukhang naiinggit sa atensyon na ibinibigay ni Elena sa anak. Galing si Carmen sa pamilya na malamig ang relasyon. Nanay niyang businesswoman na halos nanay hair lang ang mga yaya at private school. Para kay Carmen, sobrang dedikasyon ni Elena, unnecessary, nakakairita pa, at sinimulang itanim yon sa isip ng anak ko. Hindi ko alam, nilalason ng biyanan ko ang anak ko laban sa sariling nanay. Mga simpleng komento. Ang nanay mo clingy talaga, no? Wala ba siyang ibang interes bukod sa'yo? Hindi ganyan ang nanay ko. Lagi niyang iginagalang ang space ko. Dapat may sariling buhay ang babaeng ganyan ang edad. Si Carding, na dating malapit kay nanay, nagsimulang tingnan ang closeness na yon sa mata ng asawa. Ang dating pagmamahal at alaga, ngayon ay invasion at dependency. Ang dating lambing, ngayon ay asphyxiation. At pinakamasama, naisip niyang may karapatan, kahit obligasyon, naturuan ang nanay niya ng lugar nito. Ako, bulag sa pagmamahal bilang ama, sa tiwala sa karakter ng anak ko, hindi nakakita nito. Nakikita ko lang na isang batang gustong maging independent, na sa tingin ko natural at healthy. Kapag nagrereklamo si Elena sa bastos na ugali, hinhingi ko ang pasensya. Nag-a-adjust lang siya, love. Malapit na yan mawala. Pero noong gabing yon, nang makita ko ang kamay ng sarili kong anak na tumama sa mukha ng babaeng nag-alaga sa kanya ng buong pagmamahal, nang marinig ko ang palakpak ng biyanan na nagdiriwang ng karahasan, nang makita ko si Elena na umiyak sa sakit at kahihiyan sa hapag na dating puno ng saya ng pamilya, naintindihan ko ng malinaw na hindi lang ako bulag, naging katuwang ako. Sa loob ng maraming taon, pinayagan ko ang maliliit na kawalan ng respeto na makaipon. Sa loob ng maraming taon, pinagtatanggol ko ang hindi dapat ipagtanggol. Sa loob ng maraming taon, hiniling ko kay Elena na tanggapin ng mas kaunti ang dignidad. Akala ko'y pagbibigay ng space para lumaki ang anak. Ang tawag na yon ay hindi lang para i-report ang karahasan. Ito ay pag-amin ng sarili kong kabiguan bilang ama at asawa at paggawa ng tanging magagawa ko pa. Protektahan ang babaeng minahal ko mula sa halimaw na tinulungan kong likhain. May mga katahimikan ng ama na mas mabigat kaysa sigaw. May mga bulag na mas masakit kaysa anumang sampal. Habang naghihintay sa pagdating ng pulis, nakaupo sa nasirang hapag, nagsimulang i-reply ng isip ko. Parang slow motion na pelikula, ang lahat ng senyales na binabaliwala ko sa mga nakaraang taon. Ang unang insidente na dapat nagbigay ng alarma ay noong Pasko, 2 taon na ang nakalipas. Nag-effort si Elena ng maraming linggo para sa perpektong Noche Buena. Binili ang ingredients na kaya ng budget. Pinalamutyan ang bahay. Inihanda ang mga paborito ni Carding. Nang dumating sila ng 1 oras late, tiningnan ni Carding ang hapag at sinabi, "Nay, sobra ka na naman." Diet si Carmen, hindi niya kinakain yang mabibigat na yan. Nasaktan si Elena, nag-alok na magluto ng mas light. Nagtaas ng kilay si Carding. "Hayaan mo na, wag ka nang mag-abala." Parang kausap niya ang isang bata na istorbo. Hindi ang nanay na nagluto buong araw para sa kanya. Dapat sumagap ako noon. Dapat ko siyang kinuha at sinabihan na hindi ganyan tratuhin ang nanay. Pero hindi ko ginawa. Akala ko stress lang sa trabaho at holiday rush. Bukas magsosorry yan. Hindi siya nagsorry. Ilang linggo pagkatapos, tumawag si Elena kay Carding para sabihin hindi maganda ang pakiramdam niya at pumunta sa YAR mag-isa dahil wala ako. Nasa probinsya para sa trabaho. Minor lang, blood pressure spike. Pero takot siya at gusto niya ang suporta ng anak. Nakikinig si Carding ng naiirita at sa huli sinabi, "Nay, wag kang edyan. Sakit ng ulo lang yan." Umiyak si Elena pagkatapos. Inalo ko siya. Hindi niya sinasadya, love.
Iba ang pagpapakita ng lalaki ng pag-aalala. Muli, ako ang tagasalin. Pinagtatanggol ang hindi dapat. Paulit-ulit ang pattern. Sinimulang ituring ni Carding ang anumang pagpapakita ng pagmamahal o pag-aalala ng nanay bilang neurosis. Istorbo na kailangang ikontrol. At si Carmen palaging nagre-reinforce noon sa mga innocent na komento. Totoo, Tita Elena, kailangan mo nang mag-ingat sa sarili. Huwag masyadong mag-alala sa iba. Sa Mother's Day lunch, sinabi ni Elena na gusto niyang mas madalas tumawag si Carding. Miss niya ang kwentuhan. Huminga ng malalim si Carding na parang imposible ang hiling at sinabi, Nay, may sarili akong buhay. Hindi pwede tumawag lagi para kwentuhan lang. Tahimik si Elena buong hapon. Ginamit ni Carmen ang awkward silence para sabihin, kasi po sa generation niyo ni Tita Elena, mas dependent. Ngayon, mas independent na ang mga anak. Parang psychological explanation. Pero lason na puro. Napansin ko rin na si Carding ay tumatawag lang kapag may kailangan. Kapag sira ang sasakyan, humihingi ng gamit ko. Kapag lilipat ng kondo, humihingi ng down payment loan. Kapag gusto ni Carmen ng mahal na kurse, sinasabing tumulong si Elena dahil wala naman daw gastos ang matanda. Laging may subtle humiliation. Tay, hindi naman ginagamit yang pera nyo. O Nay, para naman makasali kayo sa buhay namin. Si Elena palaging pumapayag, masaya na makatulong, na makaramdam na importante pa rin. Ramdam ko na ginagamit siya, pero pinayagan ko dahil gusto ko ring mapanatili si Carding malapit, kahit sa pamamagitan ng pera. Ang pinakamalaking red flag ay nang hiramin nila ang sasakyan na binili ko para kay Elena. Sinabing 1 linggo lang. 2 buwan ito sa kanila. Nang ibalik, may gasgas at walang gas. Hindi binanggit ni Carding ang damage. Lalong hindi nag-alok na ayusin. Nang tanungin ni Elena ng mahina tungkol sa gasgas, naiirita siyang sumagot. Aksidente sa parking, Nay. Ano pa ba gusto mo? Nangyayari yan. Ang lamig ng trato sa kanyang pakiramdam. Kawalan ng responsibility. Dapat na ang limit ko. Pero patuloy akong nag-justify. Gasgas lang yan, love. Mabuti walang nasaktan. Nagbago rin ang pananaw ni Carding sa lifestyle namin. Sinimulang punahin ang bahay, barangay, buhay namin. Tay, dapat mag-upgrade kayo. Luma na yang bahay. Si Carmen sumasabay. Totoo, Tito Eduardo. Deserve nyo ang mas modern, mas bagay sa achievements nyo. Mukhang concern, pero pagpapababa talaga. Kapag na-excite si Elena sa telenovela o bagong recipe, pinuputol ni Carding ng naiirita. Nay, wala ka bang mas interesting na topic? O, dapat maghanap ka ng ibang gawin kaysa manood niyan. Laging handa si Carmen na i-explain. Ay, Tita Elena, kasi nakikisama si Carding sa mga educated sa trabaho. Mahirap para sa kanya ang simpleng usapan. Nagsimulang mag-censor si Elena, natatakot magsalita tungkol sa interes niya. Nakaramdam ng inferior sa harap ng sariling anak. Nakikita ko ang paggabulok ng self-esteem niya. Pero hindi ko matukoy kung paano. Ang pinakamasakit na alaala ay ang mga pagkakataon na completely ignore niya ang nanay. Sa usapan pamilya, sumasagot lang sa akin. Parang invisible si Elena. Kapag may tanong siya, sumasagot siya sa akin. Parang hindi karapat-dapat ang diretsong sagot. Sa 30th birthday niya, nag-effort si Elena para sa special lunch. Bumili ng mahal na ingredients, nagluto ng masarap, pinalamutyan ang hapag. Dumating si Carding ng 2 oras late, kumain na mabilis, walang puri, at umalis agad pagkatapos ng dessert. Sabi may importante daw na lakad. Ginugol ni Elena ang natitirang araw sa pag-serve ng pagkain para sa party na hindi nangyari. Gabi na umiyak siya sa kusina. Feeling ko nawawala ko ang anak ko, sabi niya. Ano kaya ang ginawa kong mali? Inalo ko tulad ng dati. Wala kang ginawang mali, love. Stage lang yan. Mahal ka pa rin niya. Pero sa loob-loob ko, nagsisimula na akong magduda na may mali talaga. Ang lamig, ang disgis na paghamak, kawalan ng pagintindi sa damdamin ng nanay. Hindi normal yon, kahit para sa independent na adult. Maraming magulang ang nabubuhay sa ganitong tahimik na denyal. Ilang ama ang alam na may mali. Pero pinipili na maniwala na stage lang kaysa harapin na nabigo sila sa pagpapalaki. Ang episode na dapat nagising ako ng tuluyan ay 6 na buwan na ang nakalipas. Nagkaroon si Elena ng severe anxiety attack, first time. Dinala namin sa hospital. Tinawagan ko agad si Carding. Sinabing masama ang nanay at kailangan namin siya. Grabe ba? Tanong niya na parang naistorbo sa importante. Nahihirapan huminga, sobrang agitated, sabi ko. Tay, mga ganyan sa babae. Psychological lang yan. Hindi seryoso. Kung talagang malala, tawagan mo ako mamaya.
Binabaan niya. Hindi siya dumating sa hospital. Hindi tumawag para kumusta. Kinabukasan, nag-text siya. Buti at tapos na. Sabi ko sa'yo hindi malala. Dapat sumabog ako noon. Dapat pumunta ako sa kondo nila at magkaroon ng seryosong usapan tungkol sa respeto at responsibility bilang anak. Dapat maglagay ng malinaw na hangganan sa unacceptable behavior na naging normal na. Pero wala akong ginawa. Patuloy akong nag-justify. Patuloy na hiniling kay Elena ang pasensya. Patuloy na naniniwala na sa loob-loob pa rin siya, yung matamis na batang pinalaki ko. Ngayon, nakaupo sa hapag na yon, naghihintay sa pulis na tinawag ko mismo. Naintindihan ko ng masakit na ang lahat ng insidenteng, yon ay hindi isolated signals. Hagdan-hagdan ng pababang hagdan na diretso sa sampal na, yon sa mukha ng babaeng nagbigay ng buhay niya para sa kaginhawaan nito. At ako, sumampa sa bawat hagdan kasama siya. Dinadala sa balikat ng sarili kong denyal. May partikular na kalungkutan ang isang lalaking nagpalaki ng mga anak na naging estranghero sa kanya. Sakit na walang pangalan. Pakiramdam ng kabiguan na sumisira sa loob tulad ng kalawang sa bakal. Habang naghihintay sa pulis, tiningnan ko si Elena na hawak pa ang mukha at naintindihan na ang bulag ko ay hindi lang kawalan ng kaalaman. Kobarda yon. Sa loob ng maraming taon, binuo ni Carding ang subtle pero epektibong sistema ng emotional at financial exploitation na nakita ko ng buo noong gabing yon. Hindi lang ang paghingi ng pera na hindi na ibabalik o favors na naging utang. Buong method para magpasalamat si Elena sa mga mumo ng atensyon, habang kinukuha nila ni Carmen ang lahat ng kailangan. Naalala ko ngayon, nang may sakit sa buto, kung paano naging master si Carding sa pagmanipulete ng maternal feelings ni Elena. Alam niya eksakto kung kailan lilitaw na may ngiti at sweet na usapan. Laging pagkatapos ng sobrang bastos, laging kapag may kailangan. Nay, alam mo namang mahal kita, di ba? Sabi niya pagkatapos ng linggo walang tawag. Mabigat ang trabaho, pero ikaw pa rin ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Natutunaw si Elena sa mga salitang yon. Nakakalimutan agad ang sama ng loob at handa na sa anumang hingin pagkatapos. At laging may hinihingi. By the way, Nay, sinabi ni Carmen na baka makatulong kayo sa rent ngayong buwan. This time lang, next month ayusin ko na sa inyo. Binubuksan ni Elena ang pitaka ng walang pag-alinlangan. Masaya na makatulong, na makaramdam na useful pa rin. Ramdam ko ang pattern, pero kapag kinakausap ko siya, lagi niyang ipinagtatanggol. Nahihirapan siya, Eduardo. Anak natin yan. Kailangan nating suportahan. At ako, para hindi maging masamang ama, para hindi masabing insensitive, napapayag din. Ang hindi ko naintindihan noon ay ginagamit ni Carding ang sarili kong kabutihan laban sa akin. Alam niyang hindi ko matatanggihan ang tulong sa sariling anak. Kahit na alam kong ginagamit. Alam din niyang hindi titigil si Elena sa pagdepensa sa kanya. Kahit gaano kasama ang trato. Mas subdol pa ang kalupitan ni Carmen. Binuo niya ang sining ng pagpapahiya kay Elena sa pamamagitan ng poison compliments at innocent comparisons. Ay, Tita Elena, ang dedicated mo sa pamilya. Ang nanay ko hindi ganyan, lagi independent. Bawat isa may sariling mundo. Mukhang papuri, pero malinaw ang mensahe na sobrang dependent si Elena. May mali sa dedikasyon niya bilang nanay. O kaya, Tita Elena, dapat maghanap ka ng hobby para sa sarili mo. Tulad ng nanay ko, nagbipilates, nagbibiyahe kasama ang friends. Masarap siguro magkaroon ng sariling buhay, no? Muli, ang kritika ay nakadisgis bilang concern. Pero malinaw ang punto. Walang sariling buhay si Elena. Walang laman na tao na nabubuhay sa pamamagitan ng anak. Nagsimulang paniwalaan ni Elena ang mga mensahe. Nagduda kung clingy ba talaga siya. Kung ang pag-aalala niya bilang nanay, kung dapat magbigay ng mas maraming space. At habang lumalaki ang duda, lumalaki ang insecurity, lumalaki ang desperation para sa approval. Ang insecurity na yon ang nagpabukas sa kanya sa manipulation. Natutunan ni Carding na sapat na ang magbanta ng pag-alis para sumunod si Elena sa kahit anong demand. Nay, kung patuloy mong pinipilit, titigil na ako sa pagpunta rito. Ginagamit niya yon tuwing sinusubukan ni Elena na maglagay ng hangganan o ipahayag ang sama ng loob. Mas malakas ang takot sa pag-iwan kaysa dignidad. Mas pinipili ni Elena na tanggapin ang anumang trato kaysa malose ang anak ng tuluyan. At ginamit ni Carding ang takot na yon nang may katumpakan ng surdyon. Pinapanood ko ang psychological game na yon nang hindi mabigyan ng pangalan. Nang hindi makapag-intervene ng epektibo. Bilang lalaki, pinalaki ako para mag-solve ng practical problems. Hindi para harapin ang subtle emotional manipulations. Kapag nagrereklamo si Elena, nagbibigay ako ng direct solutions.
Huwag ka nang magbigay ng pera o huwag masyadong tumawag. Pero hindi yon ang sagot sa totoong problema. Ang sick need ni Carding sa control at superiority. Sumusunod din ang pattern sa financial exploitation. Laging hiram ang tawag ni Carding, hindi donation. Nagbibigay ng illusion na iginagalang niya ang financial condition namin. Na temporary difficulty lang. Pero hindi na ibabalik ang pera at kapag tinanong, laging may dahilan. Tay, may emergency kasi. Ginamit ko sa iba. Pero next month ayusin ko na sa inyo. Alam nyo namang mabuting payer ako. Isang buwan na lang. O kaya, sa pamilya naman, hindi na kailangan masyadong formal. Binuo niya ang skill na magmukhang kuripot kami kapag hininingi ang nararapat naming bayarin. Na parang dapat sukatin ang pagmamahal ng ama sa willingness na magtiis ng loss. Na parang kawalan ng tiwala sa anak kapag tinanong ang utang. At si Carmen palaging nagre-reinforce. Ay, Tito Eduardo, alam nyo namang tinutupad ni Carding ang commitments. Nahihiyapan lang siya sa trabaho. Kayo naman, generous talaga. Swerte naming may pamilyang sumusuporta ng ganito. Ang mga papuri ay pain para mapanatili kaming willing na magbigay. Kahit na ang suporta ay naging sustento na ng Lifestyle na hindi nila kayang bayaran mag-isa. Ang pinakanakakahiya sa akin na alalahanin ay kung paano ko pinayagan na tratuhin si Elena na parang unpaid employee sa buhay nila. Tuwing may kailangan, special na ulam, labada, paglilinis ng bahay para sa bisita, tinatawag nila si Elena at siya, masaya na makaramdam na kailangan, sumusunod sa lahat. Nay, pwedeng magluto ka ng 3 milk cake na paborito ni Carmen. May bisita kami. Nagluluto si Elena buong araw. Inaayos ng maayos. Kinukuha nila ng mabilis nang hindi man lang pumasok para makipagkwentuhan. Tita Elena, pwedeng tumulong ka sa pag-aayos ng kondo namin. Darating ang nanay ni Carding. Tinutukoy ni Carmen si Elena na parang hindi nanay ni Carding. Parang service provider lang na convenient. Tinatanggap ni Elena lahat dahil bawat request ay patunay na importante pa rin siya sa buhay ng anak. Pero ako dapat nakakita na hindi na siya nakikita bilang nanay at biyenan, kundi katulong na libre ang trabaho kapalit ng mumo ng pagmamahal. Ang pinakamasakit na humiliasyon na nasaksihan ko ay noong birthday ni Elena 8 months ago. Sinabi niya ng ilang linggo na gusto niyang mag-dinner sa magandang restaurant, kasama lahat para sa 58th birthday niya. Pumayag si Carding. Sabi niya siya ang bahala mag-organize. Nag-ayos si Elena ng todo. Pinili ang pinakamagandang damit. Radiant siya sa excitement. Tumawag si Carding ng hapon. Nay, ibang araw na lang. May work commitment na hindi ko makancel. Sinubukan ni Elena na itago ang disappointment. Sige anak, sa weekend na lang. Weekend may biyahe kami. Sa susunod na buwan na lang. Sige. Nag-celebrate kami ni Elena mag-isa sa bahay na may biniling cake last minute. Sinubukan niyang ngumiti, pero kita ko ang sakit sa mata niya. Busi talaga siguro, sabi niya sa sarili. Nalaman namin mamaya sa Facebook photo na nagbarbeki sila sa bahay ng friends noong araw na yon. Hindi work commitment, priority lang talaga. Friends, birthday ng nanay. Nang i-confront ko si Carding tungkol sa sinungaling, naiirita siyang sumagot. Tay, naman kayo sa mga ganun. Birthday lang yon. Gagawin naman natin sa ibang araw. Parang kasalanan namin ang pagkauwa, hindi ang pagsisinungaling niya. Ito ang klaseng karahasan na walang visible mark. Pero dahan-dahang sinisira ang kaluluwa ng biktima. Nagsimulang tanggapin ni Elena ng mas kaunti. Mas kontento sa mas maliit na atensyon. Nagpapasalamat sa bawat mumo ng consideration. At ako, bilang lalaking pinalaki para mag-solve ng concrete problems, hindi alam kung paano labanan ang ganitong subtle cruelty. Naging systematic na ang exploitation, na parang may mental calendar sila ng resources namin. Alam nila kung kailan ang pensyon ko, kailan may savings si Elena, kailan kami madaling ma-approach para sa emergency. At pinayagan ko lahat dahil nalito ako sa pag-ibig at pagiging accommodating. Nalito sa suporta pamilya at pagtanggap ng kawalan ng respeto. Gaano karaming magulang ang gumagawa ng parehong pagkakamali? Gaano karaming ama ang nalilito sa pagiging mabuting ama at pagiging sobrang permissive? Noong gabing yon, tinitingnan si Elena na may markang sampal mula sa sariling anak. Naintindihan ko na ang pag-alinlangan ko sa pag-confront kay Carding ay hindi wisdom o pasensya. Kobarda yon. Kobarda sa pagharap na pinalaki ko ang lalaking kayang mang-abuso sa sariling nanay. Kobarda sa pag-amin na ang permissive kong pagpapalaki ay gumawa ng halimaw. Pero nang umikot ang doorknob, alam ko nang tapos na ang kobarda. Mula noon, magiging ama ko na dapat sana noon pa. Matatag, tagapagtanggol, handang harapin ang anumang consequence para ipagtanggol ang dignidad ng babaeng nagbigay buhay sa anak natin.
May mga sakit na nilalamon ng lalaki sa loob ng maraming taon, hanggang sa isang araw, hindi na kaya ng lalamunan. Ang tunog ng umiikot na doorknob ay parang alarm clock pagkatapos ng bangungot na tumagal ng taon. Alam ko na sa kabilang panig ng pinto ay ang awtoridad na tinawag ko mismo at wala nang babalik pa pagkatapos noon. Tinitingnan ni Carding ang pinto nang may ekspresyong hindi ko pa nakita sa mukha niya. Puro takot, takot ng taong laging umaasa sa impunity at biglang nahaharap sa consequence. Tumigil ang ngiti ni Carmen at tumitingin sa asawa at sa akin. Parang hindi pa makapaniwala na tinawag ko talaga ang pulis. Tay, hindi mo ginawa yon. Bulong ni Carding, paos ang boses. Hindi mo tinawagan ang pulis dahil sa sarili mong anak. Hindi ako sumagot. Nakatuon ang mata sa pinto. Si Elena ay nanatili sa shock, kamay sa mukha. Tinitingnan kami na parang hindi maintindihan kung nasaan siya o ano ang nangyayari. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis ng matatag. Isang matandang lalaki na may rank na sergeant at isang batang babae. Paehong seryoso at propesyonal. Hindi ito ang unang domestic violence call nila. Halata sa mabilis na pag-assess ng scene. Magandang gabi po. May report po ng karahasang pambahay dito. Sabi ng sergeant. Tinitingnan kami isa-isa. Sino po ang tumawag? Tumayo ako ng dahan-dahan. Ako po. Ang anak ko po ay nangabuso pisikal sa sariling nanay sa harap ko. Tumayo si Carding ng bigla. Tay, maliintindihan lang to. Hindi ganyan. Tumingin ang pulis kay Elena, na nakaupo pa rin, halatang gulat. Ma'am, ikaw po ba ang naabuso? Tiningnan ni Elena si Carding ng may malalim na sakit. Pagkatapos ako, pagkatapos ang pulis. Sandali kong akala na itatanggi niya lahat. Tulad ng maraming babae, dahil sa takot o ayaw masira ang umaabuso. Pero nagsalita siya ng mahina, pero matatag. Opo, sinampal ako ng anak ko sa mukha. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Namutla si Carding na parang papel. Tiningnan siya ni Carmen ng takot. Hindi totoo yon. Sigaw ni Carding. Naguguluhan lang siya. Family discussion lang yon. Matigas na tiningnan siya ng sergeant. Sir, pwede po kayong manahimik. Kahit anong sabihin nyo ay pwede pong gamitin laban sa inyo. Nagsimulang maapektuhan si Carding ng todo. Tiningnan ako ng may galit at hindi makapaniwala. Tay, paano mo nagawa to? Anak mo ako. Ang salitang, anak mo ako, ay tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. Sa buong buhay ni Carding, ginamit ko yang frase bilang dahilan para patawarin ang lahat. Tanggapin ang anumang kawalan ng respeto, baliwalain ang anumang pagkakamali. Anak ko yan, sabi ko kay Elena kapag nagrereklamo siya. Anak ko yan, ulit ko sa sarili kapag may nakukulitan ako. Pero sa sandaling yon, tinitingnan si Elena na may markang sampal. Naintindihan ko na ang pagiging ama ay hindi pagdanggap ng lahat mula sa anak, kundi pagprotekta sa tama, kahit masakit yon. Pagiging ama ay pagiging moral authority ng pamilya, kahit magastos sa relasyon. Anak ka nga, sagot ko ng matatag. Kaya nga dapat alam mong hindi dapat sampalin ang nanay mo. Nagsimulang kumuha ng statements ang pulis. Sinabi ni Elena ang detalye. Nanginginig ang boses pero determined. Kinumpirma ko lahat. Sinabing nasaksihan ko ang sampal at palakpak ni Carmen. Sinulat ng pulis ng maingat. Nang turn ni Carding, sinubukan niyang i-downgrade. Impulse lang. Kinabahan lang ako. Hindi seryoso. Sir, sabi ng sergeant, physical assault sa family member ay crime, kahit gaano kaliit. At based sa kwento ng witnesses, may humiliation pa ng biktima. Si Carmen, natahimik hanggang noon, nagdesisyong magsalita. Officers, naman kayo. Family chismis lang yan. Nangyayari yan. Matigas na hinara siya ng pulis. Kayo po ay nagpalakpak ng hampasin ng asawa nyo ang biyenan nyo. Namula si Carmen. Ako, hindi po, maliintindihan. Sa tingin nyo normal ang palakpak sa domestic violence. Walang masagot si Carmen. Pagkatapos ng lahat ng statements, ipinaliwanag ng pulis na dadalhin si Carding sa station para sa formal blotter. Depende sa fiscal on duty. Maaring ma-detain hanggang custody hearing. Tay, pakiusap, sabi ni Carding nang lumapit ang pulis. Huwag nyo tong hayaang mangyari. Engineer ako. May reputasyon akong dapat protektahan. Sisirain nito ang career ko. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa buong buhay, pinrotektahan ko si Carding sa consequences ng actions niya. Kapag sinira niya ang gamit sa school, ako ang nagbayad. Kapag may problema, ako ang nag-solve. Kapag bastos siya sa iba, ako ang humingi ng paumanhin. Lagi akong nakakahanap ng paraan para protektahan siya. Akala ko pagmamahal yon bilang ama. Pero noong gabing yon, tinitingnan si Elena na nanginginig pa sa takot. Naintindihan ko na ang pagprotekta
kay Carding sa consequences, ay ang pinakamasama na nagawa ko bilang ama. Nagbalaki ako ng lalaking feeling may karapatan mang-abuso ng walang kaparusahan, dahil wala siyang naranasang kahit isa. Carding, sabi ko ng mabigat, sinira mo ang sarili mong career nang itaas mo ang kamay laban sa nanay mo. Dinala siya ng pulis palabas. Sumisigaw na injustice to, pagsisisihan ko raw, hindi na raw niya ako mapapatawad. Sumunod si Carmen na umiyak at nagmumura sa amin lahat. Nang sarado ang pinto, katahimikan ang bahay. Kami na lang ni Elena sa komedor. May mga plato pa sa hapag. Lumalamig ang pagkain. May mga piraso ng pamilya na nakakalat sa sahig. Tiningnan ako ni Elena ng ekspresyong hindi ko malilimutan. Hindi galit, hindi pasasalamat, pinaghalong relief at malalim na kalungkutan. Eduardo, bulong niya, salamat. Niyakap ko siya. Nararamdaman ang panginginig ng katawan niya laban sa akin. Elena, patawarin mo ako sa pagdagal ko sa paggawa nito. Umiyak siya sa balikat ko. Mahabang iyak ng taon-taon na sakit na sa wakas ay napalaya. At ako rin umiyak, hindi lang sa sakit niya, kundi sa pagkawala ng anak na akala ko pinalaki ko. Ngayong gabi, pagkatapos makatulog ng mahimbing si Elena, nanatili akong gising sa sala, tinitingnan ang hapag kung saan nangyari lahat. Naintindihan ko na ang tawag sa pulis ay hindi lang para protektahan si Elena. Ito ang huling pagkakataon ko na maging tunay na ama. Sa mga sumunod na araw, kailangan kong harapin ang realidad ng mga desisyon ko. Na-release si Carding pagkatapos ng custody hearing. Pero may protection order na bawal makontak kami. Sinubukan niyang tumawag ng maraming beses, nag-text, nagpakita sa kalye namin, pero palaging pinaalis ng pulis. Isang beses tumawag si Carmen ng hysterical. Sinabing sinira ko ang kasal nila. Desperate raw si Carding. Desnaturalized father daw ako. Binabaan ko sa kalagitnaan. Nag-uusap ang mga kapitbahay. Ang iba supportive ng tahimik, ang iba judgmental. Wala akong pakialam. Sa unang beses sa maraming taon, mahimbing ang tulog ko nang may malinis na konsensya. Ilang linggo bago makalabas si Elena sa state of shock. Maraming oras na nakaupo sa terrace, nakatitig sa kawalan na parang pinoproseso pa rin. Ginagalang ko ang katahimikan niya. Nandyan lang ako nang walang pressure. Eduardo, sabi niya isang umaga, sa tingin mo ba may ginawa akong mali kaya siya naging ganito? Elena, inilaan mo ang buhay mo sa batang yon. Nagbigay ka ng pagmamahal, alaga, atensyon. Isinakripisyo mo ang sarili mong pangarap. Kung naging ganun siya, hindi dahil sa'yo. Bakit niya ako kinamumuhian ng ganito? Hindi kanya kinamumuhian, Elena. Dinididiyos niya. At yon ang mas masahol. Dahil ang galit ay intense pa ring damdamin. Ang paghamak ay total na kawalan ng halaga sa tao. Unti-unti, nagsimulang gumaling si Elena. Hindi completely. May mga sugat na hindi nawawala ng tuluyan. Pero sapat para mabuhay ulit. Nagsimulang lumabas ng mas madalas, makipagkwentuhan sa kapitbahay, alagaan ang hardin na iniwan niya. Ako rin nagbago. Tumigil sa pag-justify ng hindi dapat. Tumigil sa awa kay Carding. Naintindihan ko na ang pagiging ama ay hindi pagtanggap ng kahit ano mula sa anak, kundi pagtuturo ng hangganan, kahit huli na. 3 buwan pagkatapos ng insidente, sinubukan ni Carding na makipag-approach sa pamamagitan ng mutual friend. Nagpadala ng mensahe na gusto niyang mag-usap, nagsisisi raw, gusto humingi ng tawad. Nagduda si Elena. Dapat ba nating bigyan ng chance? Nag-isip ako ng matagal bago sumagot. Elena, nagsisisi lang siya dahil naharap siya sa consequence. Sa loob ng maraming taon, bastos siya ng walang kaparusahan at lumalalang ang kawalan ng respeto. Kung bibigyan natin ng way out ngayon, maintindihan niyang pwede niyang abusuhin dahil sa huli palaging pinapatawad. Pero anak natin siya, Eduardo. Eksakto. At bilang anak natin, kailangan niyang matuto na may mga tulay na pag nasunog, hindi na mababalik. Nagdesisyon kaming mapanatili ang distansya, hindi dahil sa galit, kundi proteksyon. Proteksyon kay Elena na natututong mabuhay ng walang takot. Proteksyon sa dignidad namin na unti-unting binubuo ulit, at proteksyon kay Carding mismo, na kailangang maintindihan na ang pagiging anak ay hindi blank cheque para abusuhin ang pinakamahal sa kanya. Kapag isang ama ay tinaksil ng sariling dugo, ang peklat ay tumatago sa henerasyon. Pero minsan kailangan mas masakit ang katotohanan kaysa katahimikan para magsanhi ang hiyaling. Sa mga buwan pagkatapos ng gabing iyon na nagbago ng lahat, malapit kong nasaksihan kung paano unti-unting gumuho ang buhay ni Carding at Carmen. Brick by brick, consequence by consequence. Una, nawalan ng trabaho si Carding. Ang company niya ay may strict policy sa employees na involved sa domestic violence cases. Nang malaman ng ILAR ang protection order,
Dahil sa maliit na syudad, kumakalat ang balita. Invited siyang mag-resign voluntarily para mapanatili ang image ng kumpanya. Tumawag si Carmen kay Elena nang umiiyak. Nagmamakaawa na bawiin ang reklamo. Tita Elena, hindi niyo naiintindihan. Nawalan ng trabaho si Carding. Paano na kami magbabayad ng bills? Si Elena, na dating natutunaw sa kahit anong luha na related sa anak, ay nanatiling matatag na hindi ko pa nakita. Nawalan siya ng trabaho dahil sinampal niya ako. Responsibilidad niya ang consequence. Pero sampal lang naman yon, tita. Kayo, sampal lang. Ulit ni Elena ng mas matatag. Carmen, nagpalakpak ka ng hampasin ako ng asawa mo. At ngayon gusto mo akong maawa sa kanya. Mahabang katahimikan sa linya. Binabaan ni Carmen nang walang sagot. Walang sweldo ni Carding. Hindi na nila na maintain ang kondo sa Maynila. Sa loob ng 2 linggo, lete na sa upa. Sa loob ng 1 buwan, notice of eviction. Kailangan nilang lumipat sa mas maliit, mas mura, sa barangay na dating pinupunan ni Carmen kapag bumibisita sa bahay namin. Mapait ang irony. Sabi niya dati, masyadong simple ang barangay namin para sa kanila. Ngayon, mas simple pa ang tinutuluyan nila. Sinubukan ni Carding ang mga temporary jobs, pero kumalat na ang reputasyon niya. Sa probinsya, lahat magkakakilala at mabilis kumalat ang balita ng lalaking sumampal sa sariling nanay. Ang iba hindi na binigyan ng chance. Ang iba pinatalsik pagkatapos ng ilang araw. Palaging may polite excuse tungkol sa downsizing o hindi bagay sa profile. Isang hapon, nasalubong ko si Carding sa bayan. Galing siya sa isang tindahan kung saan mukhang nag-apply siya. Magulo ang buhok, gusot ang polo, iba ng kustura mula sa dating mayabang na sumampal sa nanay niya. Nang makita ako, tumigil siya. Sandali kong akala na lalapit siya para mag-usap, pero tumayo lang siya. Tinitingnan ako ng may halo ng galit, hiya, at posibleng pagsisisi. Ako rin tumigil at tinignan siya pabalik. Wala akong awa, wala akong galit. Kalungkutan lang para sa lalaking pwedeng maging pero pinili na hindi. Binaba niya ang ulo at nagpatuloy sa lakad. Mabilis na lumala ang financial situation nila. Si Carding ay gastador, laging ginagastos ang kinikita at higit pa. Walang permanenteng trabaho, mga sporadic jobs na mababa ang sweldo. Nagsimulang maghirap talaga. Si Carmen, na dating proud sa branded na damit at perfect na buhok sa mahal na salon. Ngayon nakikita sa kalye na may paihong damit ng maraming beses. Gupit sa kahit saan, walang nail polish. Ang pinakadramatic na pagbabago ay sa relationship dynamics nila. Noong may pera at status si Carding, hinangaan siya ni Carmen, sinuportahan, hinikaya sa lahat ng ugali, kasama ang kawalan ng respeto sa amin. Pero ngayon, nakikita siyang walang trabaho, talo, dependent sa kanya para sa temporary jobs. Nagsimulang ipakita ang totoong iniisip niya sa kanya. Carding, dapat kinontrol mo ang ugali mo. Narinig ko sabi niya isang beses nang dumaan sila sa kalye namin. Tingnan mo ang sitwasyon na ginawa mo para sa atin. Carmen, hindi dapat umabot sa ganito. Sagot niya ng pagod. Hindi dapat umabot sa ganito, Carding. Sinampal mo ang nanay mo sa harap ng tatay mo. Ano ang inaasahan mong mangyari? Nakakatuwa obserbahan na si Carmen, na nagpalakpak sa karahasan. Ngayon ay nagsasalita na parang laging laban dito. Maginhawa ang memory kapag kailangan para mabuhay. Pero ang pinakamalaking suntok kay Carding ay darating pa. Ang kumpanya na pinagtrabahuhan niya ng 5 taon ay nag-file ng demanda para sa breach of contract. May moral clauses daw sa contract na nagpapahintulot noon kapag involved ang employee sa mga bagay na nakakasira sa image ng kumpanya. Gusto nilang ibalik ang parte ng benefits, kasama ang company car na ginagamit niya na parang sa kanya. Nang malaman namin to sa mutual friends, nagulat si Elena. Eduardo, pwed ba yon? Pwed, Elena. At ginagawa nila. Sinubukan ni Carding na mag-hire ng abogado. Pero mahal ang abogado at wala siyang pera. Sa huli, pumayag sa settlement na nag-iwan sa kanya ng malaking utang at wala ng assets na akala niya sa kanya. Hindi nakayanan ni Carmen ang pressure. 3 buwan pagkatapos mawalan ng trabaho si Carding, nag-file siya ng separation. Hindi ito ang pinirmahan ko nang magpakasal tayo. Sabi niya sa kapitbahay na nagkwento kay Elena. Nagpakasal ako sa successful na lalaki, hindi sa unemployed na violent. Nakakagulat ang hypocrisy. Hinikayat at pinalakpakan niya ang karahasan noong may pera si Carding. Ngayon na broke na ito, biglang unacceptable ang karahasan. Nagdesperado si Carding sa separation. Tinawagan niya si Elena sa unang beses sa maraming buwan. Umiyak sa phone, nagmamakaawa na makiusap kay Carmen. Nay, pakiusap, kausapin mo si Carmen. Hindi niya ako pwedeng iwan ngayon. Kailangan ko siya.
Hawak ni Elena ang phone ng bahagyang nanginginig, pero matatag ang boses. Carding, pinili mong sampalin ako sa harap niya. Nagpalakpak siya. Ipinakita niyo kung anong klaseng tao kayo. Ngayon, kayo na ang mag-resolve ng problema niyo. Nay, kinakabahan ako. Hindi ko sinasadya. Carding, gusto mo ba akong maawa sa'yo dahil iniwan ka ng asawa mo? Ikaw na umiwan sa akin emotionally sa loob ng maraming taon. Ikaw na tumatawag lang kapag kailangan ng pera. Ikaw na tinrato ako na katulong. Mahabang katahimikan sa linya. Carding, patuloy ni Elena na lalong lumalakas ang boses sa bawat salita. Sa loob ng maraming taon, nagmakaawa ako ng konting lambing mula sa iyo. Konting respeto, konting consideration. Binigyan mo ako ng sampal at kahihiyan. Ngayon, nagmakaawa ka kay Carmen ng lambing, respeto, consideration. At binibigyan ka naman niya ng pag-iwan. Baka ngayon maintindihan mo kung paano ako naramdaman sa lahat ng taon na yon. Binabaan siya ni Carding nang walang sagot. Mabilis na natapos ang separation. Si Carmen ang naiwan sa kondo na nasa pangalan niya at karamihan ng gamit. Si Carding ay naiwan sa ilang damit, lumang furniture at malaking utang. Sinubukan niyang bumalik sa parents ni Carmen. Pero sila, na dating magalang dahil sa anak, ngayon malinaw na hindi siya welcome. Carding, nagdala ka ng kahihiyan sa pamilya namin. Sabi raw ng tatay ni Carmen. Mas mabuti kung ituloy mo ang buhay mo malayo sa anak ko. Sa huli, nag-rent si Carding ng maliit na kwarto sa boarding house sa pinakamurang barangay ng bayan. Ang lalaking dating nagsabing maliit ang bahay namin. Ngayon nakatira sa espasyong kasing laki ng banyo namin. Isang gabi, nakita siya ni Elena na naglalakad sa kalye malapit sa boarding house. Nagpunta siya sa 24 Hour Pharmacy para bumili ng gamot at napadaan. Galing si Carding sa trabaho. Nakakuha siya ng sales job sa auto parts store. May plastic bag sa kamay at pagod na ekspresyon sa mukha. Nang ikwento sa akin ni Elena, ramdam ko na naantig siya emosyonal sa pagkakita sa anak sa ganong estado. Eduardo, tama ba ang ginawa natin? Niyakap ko siya ng dahan-dahan. Elena, hindi tayo ang gumawa. Siya ang gumawa. Tayo lang ang tumigil sa pagtanggap. Pero nagdurusa siya. Nararanasan niya ang consequence ng sariling desisyon. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang nagdurusa. Tahimik, walang pakialam sa kanya. Ngayon natututo siya kung ano ang tunay na pagdurusa. Umiyak si Elena noong gabing yon. Pero hindi na iyak ng biktima. Iyak na conflicted ng nanay na mahal ang anak. Pero sa wakas naintindihan ang pagkakaiba ng pagmamahal at pagpayag na maabuso ng taong yon. Isang huling beses na sinubukan ni Carding ang direct approach. Nagpakita siya sa gate namin isang linggo umaga. Payat na, damit na mukhang malaki sa kanya, mata na malalim sa pagod. Tay, kailangan ko pong makausap kayo. Hindi ko binuksan ang gate. Carding, may protection order. Bawal ka rito. Tay, pakiusap. Gusto ko lang humingi ng tawad. Natuto na ako. Lumitaw si Elena sa likod ko. Nang makita ang anak sa ganong estado, napuno ng luha ang mata niya. Nay, sabi ni Carding na nangangarag ang boses. Patawarin mo ako. Mali ako. Hindi ko dapat itinaas ang kamay laban sa'yo. Nahihirapan ako noon. Stress, pero walang dahilan yon. Tiningnan ako ni Elena na humihingi ng silent guidance. Alam ko na gusto niyang buksan ang braso at yakapin ang lalaking nasira sa harap ng gete. Pero alam ko rin na hindi genuine remorse ang nakikita natin. Desperation yon. Carding, sabi ko ng kalmado, nasaan ang pagsisisi mo noong may trabaho ka pa? Nasaan noong kasal ka pa? Nasaan noong komportable pa ang buhay mo sa pamamagitan ng kawalan ng respeto sa nanay mo? Binaba niya ang ulo. Nagsisisi ka lang ngayon dahil nawala lahat. Hindi dahil naintindihan mo na ang sakit na idinulot mo sa nanay mo. Kung bukas bumuti ang buhay mo, babalik ka sa pagtrato sa amin ng masama. Hindi, Tay, sumusumpa ako. Carding, sa loob ng maraming taon sumumpa kang igagalang mo ang nanay mo. Sa loob ng maraming taon nangako kang bibisita. Sa loob ng maraming taon, sinabi mong ibabalik ang utang. Walang halaga ang mga pangako mo. Nagsimulang umiyak si Carding doon sa bangketa, parang bata. Pero hindi yon ang luha ng taong nakikita ang pagkakamali. Luha yon ng taong naglalament sa consequence ng pagkakamali. So, papabayaan nyo na ako. Anak nyo ako. Hindi, Carding. Pinoprotektahan namin ang sarili namin mula sa iyo. Tulad ng dapat naming ginawa noon pa. Isinara ko ang gate at iniharap si Elena sa loob. Umiyak siya ng todo noong araw na yon. Pero hindi siya bumigay. Ilang linggo pagkatapos, nalaman naming umalis na si Carding sa syudad. Hindi makakuha ng disenteng trabaho. Wala ng kaibigan.
Lahat umiwas pagkatapos ng eskandalo at nabuhay ng miserable sa boarding house na yon. Nagdesisyon siyang magsimula ulit sa ibang lugar. Si Carmen ay lumipat din, pumunta sa mas malaking syudad kasama ang tiyahin. Bago umalis, nagpaalam kay Elena, na sorpresa, at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Tita Elena, alam kong galit kayo sa akin. Pero gusto kong malaman nyo na naiinggit ako sa inyo palagi. Nagduda si Elena. Naiinggit? Bakit? Dahil mas minahal ka ni Carding kaysa sa akin. Sa loob ng maraming taon sinubukan kong piliin niya ako, o kayo at hindi niya ako pinili. Kahit inaapi niya kayo, kahit bastos siya, tumatawag pa rin siya kapag may sakit ka, nag-aalala pa rin. Gusto kong ako ang mahal niya ng ganun. Tahimik si Elena. Kaya ako nagpalakpak ng sampalin kanya. Hindi dahil tama yon, kundi dahil alam kong hindi mo yon mapapatawad. Sa wakas nanalo ako. At ano ang napanalunan mo, Carmen? Wala, sagot niya habang nagsisimulang umiyak. Nanalo ako ng lalaking sumasampal sa nanay niya, at ang lalaking sumasampal sa nanay niya ay balang araw ay sasampal din sa asawa. Ang confession na yon ay nagpakita ng hinala ko palagi. Hindi lang kay Carding ang kasamaan. Si Carmen ang arkitekto ng paggawasak ng pamilya namin. Ginamit ang emotional weakness ng anak ko para masyahan ang sariling sick need sa control. Pagkatapos ng pag-alis nilang dalawa, nagbago ng tuluyan ang buhay namin ni Elena. Tumigil na kaming matakot sa pagtunog ng telepono. Tumigil na kaming mag-alala sa paghingi ng pera. Tumigil na kaming tumanggap ng mumo ng atensyon na nakadisgise bilang pagmamahal ng anak. Naging mas tahimik ang bahay, pero tahimik ng kapayapaan, hindi ng pag-iwan. Ang parehong lalaking minsan nagdala ng anak sa balikat ay ngayon walang matapakan na lupa. Pero minsan kailangan mawala ang anak na inakala mong pinalaki para mahanap ang tunay na lalaki sa sarili mo. Sa mga buwan pagkatapos ng pag-alis ni Carding at Carmen, natuklasan namin ni Elena ang nakalimutan naming gawin sa loob ng dekada. Kung paano mabuhay ng walang takot. Kakaiba ang unang mga araw. Nagigising si Elena ng bigla kapag tumutunog ang telepono. Inaasahan pa rin ang boses ni Carding na may urgent request o reklamo na nakadiskis. Ako naman ay madalas suriin ang bank account. Paranoid na baka may cheque na na-encash ng walang permiso. Pero unti-unti, ang tensyon ay napalitan ng hindi namin naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Ang unang pagbabago ay simple pero symbolic. Gusto ni Elena palitan ang hapagkainan. Yung kung saan nangyari lahat. Hindi ako makakain doon nang hindi naalala. Sabi niya isang araw na parang may sumpa ang muebles. Ibinenta namin ang lumang hapag at bumili ng mas maliit. Para sa amin lang dalawa. Ang unang hapunan doon ay simpleng Sunday lunch. Kanin, adobo, pritong manok na inihanda ni Elena ng buong puso. Kumain kami ng dahan-dahan. Nagkukwentuhan ng mga walang kwentang bagay. Walang bilis, walang tensyon. Alam mo ba, Eduardo? Sabi ni Elena sa kalagitnaan ng desert. Matagal nang hindi ko natikman ng totoo ang pagkain. Lagi akong kumakain ng takot na dumating si Carding at punahin. Naintindihan ko eksakto ang ibig niyang sabihin. Sa loob ng maraming taon, ang bawat kain ay parang performance. Pagsisikap na mapasaya ang taong ayaw mapasaya. Nagsimulang muling tuklasin ni Elena ang mga gusto niyang iniwan. Muling nanood ng telenovela ng walang guilt. Walang pilit na magpalit ng channel kapag darating si Carding na may komento tungkol sa mga walang kwenta. Muling nagluto ng mga pagkain na gusto niya. Hindi lang ang paborito niya. Muling nagsuot ng makulay na damit na dating pinupunan niya na para sa edad. Ako rin nagbago. Sa loob ng maraming taon, umiikot ang buhay ko sa pag-justify at pag-aayos ng problema ni Carding. Ngayon, bigla may energy para sa iba. Bumalik ako sa pagbabasa. Nainiwan ko dahil lagi may emergency financial kay Carding. Nagsimulang alagaan ulit ang hardin, na dati kong gusto pero binayaan. Nag-reconnect sa mga dating kaibigan na nawala dahil lagi akong busi bilang mabuting ama. Or mas tama, permissive father. Isang hapon, nasalubong ko ang dating office mate kong si Marcos sa supermarket. Higit isang taon na kaming hindi nag-uusap. Eduardo, kumusta? At si Carding, may narinig akong chismis. Pero alam mo na sa probinsya, chismis lang. Pwedeng magsinungaling ako at gumawa ng softened version. Pero nagdesisyon akong maging honest. Marcos, sinampal ni Carding ang nanay niya. Tinawagan ko ang pulis. Lumipat na siya ng syudad. Wala na kaming kontak. Tahimik si Marcos ng ilang segundo. Halatang hindi inaasahan ang diretso. Eduardo, hindi ko alam ang sasabihin. Siguradong mahirap yon. Mahirap, pero tama. Tiningnan ako ni Marcos na may halong admiration. Grabe, hindi ko alam kung kaya kong tawagan ang pulis para sa sariling anak.
Kaya nga tinawagan ko, Marcos, dahil yon ang pinakamahirap gawin. Ang usapang yon ay nagpakita sa akin ng importante. Ang hindi matakot sabihin ang totoo ay nakakapagpalaya. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang problema ni Carding, gumawa ng edited versions para protektahan ang image niya. Ngayon, ang pagkwento ng walang pagpapalambot o pag-justify ay nagpapagaan sa pakiramdam. Si Elena rin nagsimulang magsalita ng bukas tungkol sa sitwasyon. Kapag tinatanong ng kapitbahay tungkol kay Carding, diretso ang sagot. Sinampal niya ako. Wala na kaming kontak. Sa una, nagula at nagkomento. Pero natuklasan ni Elena na maraming babae sa edad niya ang nabubuhay sa katulad na sitwasyon sa mga anak na walang respeto, pero tahimik. Tita Elena, sabi ng isang kapitbahay isang araw, hinahangaan ko ang tapang nyo. Ang anak ko rin masama ang trato sa akin. Pero hindi ko kaya ang ginawa nyo. Tita Maria, sagot ni Elena, ang tapang ay hindi sa pagharap sa anak. Ang tapang ay sa pagtigil sa pagpayag na maabuso. Ang mga usapang yon ay nakatulong kay Elena na maintindihan na hindi siya nag-iisa, na maraming nanay ang nagdurusa ng tahimik sa mga pasaway na anak. Pero sa parehong oras na pagtanto niyang ginawa niya ang bihirang gawin. Naglagay siya ng hangganan. Nagdesisyon kaming gumawa ng practical changes sa buhay. Matagal nang gusto ni Elena magkaroon ng aso. Pero allergic daw si Carding at tuwing iminumungkahi, nagre-react siya na parang imposible. Nay, trabaho ang aso, dumi sa bahay, gastos, bakit pa magdagdag ng problema? Isang araw, dumaan kami sa harap ng animal shelter. May adoption poster. Tumigil si Elena at tinitigan ang isang asong askal. Medium size, malungkot ang mata, kayumanggi ang balahibo. Eduardo, ano sa tingin mo? Kung gusto mo, i-adopt natin. Tayo na ang bahay. Tayo na ang buhay. In-adopt namin ang aso noong araw ding yon. Benito ang pinangalan ni Elena. Kawili-wili kung paano binago ng pagkakaroon ng alaga ang araw-araw namin. Si Benito ay nangangailangan ng alaga, pagmamahal, atensyon. Pero hindi tulad ng alaga namin kay Carding. Ito ay binabalik ng may tunay na pasasalamat, pagmamahal, katapatan. Alam mo ba, Eduardo? Sabi ni Elena isang araw habang hinahaplos si Benito. Mas maraming pagmamahal ang ibinibigay sa akin ng asong to sa isang araw kaysa sa ibinigay sa akin ni Carding sa huling 5 taon. Malungkot pero totoo ang sinabi. Nagdesisyon din si Elena na bumalik mag-aral. Matagal niyang pangarap na tapusin ang kursong education na iniwan ng ipanganak si Carding. Pero wala talagang oras. Laging may family emergency. Sa 58 anyos, nag-enroll siya sa local university para tapusin ang 2 taon na kulang. Elena, sigurado ka ba? Mabigat yan sa edad na to. Eduardo, sa loob ng 33 taon, pinalaki ko ang anak ko. Ngayon gusto kong matuto kung paano palakihin ng tama ang ibang bata. Ang makita siyang umuwi na may dalang libro, nag-aaral sa hapagkainan, gumagawa ng group projects kasama ang mga kaklase na 30 taon mas bata. Isa sa pinakamagandang bagay na nasaksihan ko sa buhay naming mag-asawa. Nakahanap si Elena ng purpose na hindi dependent sa pagiging nanay. Ako rin gumawa ng changes. Matagal ko nang gustong matuto ng gitara, pero wala talagang oras. Sa tingin ko ng mag-asawa si Carding at mukhang independent na, pwede na, pero laging may crisis niya na sumisipsip ng energy ko. Ngayon, sa wakas, nag-enroll ako sa music course para sa senior citizens. Natuklasan kong madali ko palang matutunan ang instrumento. Sa ilang buwan, nakakatugtog na ako ng simpleng kanta. Gustong-gusto ni Elena na pakinggan ako mag-practice sa terrace. Sa hapon, minsan kami kumakanta ng sabay ng mga lumang kanta na gusto namin noong bata pa. Naalala mo ba noong kinakanta natin? Tong mga kanta noong bagong-bagong magkasintahan. Sabi ni Elena isang araw habang tinutugtog ko ang Aguas de Marzo. Naalala ko. At naalala ko rin na tumigil tayo sa pagganta ng ipanganak si Carding. Baka marami pa tayong tigil na bagay ng ipanganak siya. Nag-isip kami noon. Totoo. Sa loob na maraming taon, tinalikuran namin ang hobbies, friends, interests, palaging sa ngalan ng pamilya. Palaging priority ang pangangailangan ni Carding. At nang lumaki siya, sa halip na balikan ang buhay namin, nabuhay kami sa funksyon ng problema niya. Gumawa kami ng listahan ng mga bagay na gusto naming gawin, pero hindi nagawa. Gusto ni Elena makita ang dagat. Hindi kami nakapagbiyahe dahil laging may kailangan si Carding. Gusto ko makakita ng museum sa ibang syudad. Pareho kaming gusto ng mas maraming oras sa friends. Ang unang biyahe namin ay simple. Weekend sa beach, 2 oras mula sa bahay. Na-excite si Elena nang makita ang dagat sa unang beses sa 58 anyos. Eduardo,
Tanga talaga tayo na hindi natin ginawa to noon. Hindi pa huli, Elena. Naghubad siya ng sapatos at naglakad sa basang buhangin na parang bata. Kinuhanan ko siya ng picture sa cellphone. Nakangiti ng may saya na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Sa larawang yon, hindi mukhang 58 anyos na babaeng puno ng frustration. Mukha siyang malayang babae. Nagsimulang magbiyahe kami ng regular. Wala namang luxurious, simpleng weekend trips, pero bawat biyahe ay reconquista ng nawala. Ang kakayahang mag-enjoy ng magkasama, mag-discover ng bago, mabuhay sa kasalukuyan sa halip na laging mag-alala sa problema ni Carding. Nagbago rin ang relasyon namin. Sa loob ng maraming taon, umiikot ang usapan namin sa kanya. Ano ang ginawa? Ano ang kailangan? Paano siya tutulungan? Paano siya intindihin? Ngayon, nagkukwentuhan kami tungkol sa amin, sa plano namin, sa damdamin namin. Eduardo, sabi ni Elena isang gabi habang nakahiga kami. Parang kilala kita ulit. Paano? Sa loob ng maraming taon, para sa akin ikaw lang ang tatay ni Carding. Ang lalaking tumutulong sa pag-solve ng problema niya. Ang umaalo sa akin kapag sinaktan niya ako. Ngayon, bumalik ka bilang asawa ko. Naantig ako ng todo sa sinabi. Totoo. Kami rin naging hostage ng toxic dynamic na nilikha ni Carding. Nag-graduate si Elena ng education sa 60 anyos. Emotional ang graduation ceremony. Proud ako sa kanya sa paraang hindi ko naramdaman kay Carding. Kahit sa pinakamabuting panahon niya. Malinis ang pride ko sa kanya. Walang reservation, walang pero. Eduardo, salamat sa pagsuporta mo sa 2 taon na to. Elena, salamat sa pagbigay mo sa akin ng pagkakataong suportahan ka. Pagkatapos ng graduation, nakakuha si Elena ng trabaho sa public school bilang literacy aide. Ang pagtatrabaho sa mga bata 6 at 7 anyos ay nagpapasaya sa kanya. Umuwi siya na may kwento tungkol sa mga estudyante. Nagpaplano ng activities. Nag-aral ng bagong teaching methods. Alam mo ba ang pinakamaganda, Eduardo? Ang mga batang to ay iginagalang ako. Sumusunod dahil nagtitiwala sila sa akin, hindi dahil natatakot. At kapag may ginawang mali, pinapagalitan ko ng may lambing at naiintindihan nila. Isang araw, umuwi siyang sobrang excited. Eduardo, may nangyari ngayon na nagpaisip sa akin. May batang mahirap sa klase ko, si Juanito. Sumasampal sa kaklase, hindi sumusunod, nagtatantrom. Halos sumuko na ang teacher. Kaya kinakausap ko siya ng may pasensya. Tinanong ko kung bakit ganun ang ugali. Nalaman kong naghihiwalay ang magulang. Naguguluhan sa bahay. Ipinaliwanag ko na ang galit sa magulang ay hindi pwedeng ipagsakluban sa kaklase. Matagal, pero naintindihan. Ngayon binigyan niya ako ng drawing na ginawa niya para sa akin. Ipinakita sa akin ni Elena ang drawing. Isang babaeng may pulang palda, kayumangging buhok, malaking ngiti, hawak ang kamay ng maliit na bata. Elena, gumagawa ka ng defense sa buhay ng mga batang yon. Eduardo, tinuturuan ko sila ng hindi ko naturuan kay Carding, na kailangan ang hangganan, na obligado ang respeto, na hindi para sa serbisyo ang mga tao. Noong gabing yon, tinitingnan ang asawa kong nag-aaral sa hapagkainan. Naghahanda ng activities para sa mga estudyante. Naintindihan ko na ang family tragedy namin ay naging purpose. Hindi lang nalampasan ni Elena ang sakit ng pagkawala ng anak. Naging mas mabuting tao siya sa pamamagitan ng sakit na yon, at ako rin. May mga tulay na pag nasunog, hindi na kailangang buuin ulit, kahit tinulungan mong buuin. Ngayon, 2 taon pagkatapos ng gabing nagbago ang lahat. Masasabi kong mas buo ang Eduardo na naging ako kaysa sa Eduardo na nagpalaki kay Carding. Isinusulat ko ito habang nakaupo sa teres ng bahay namin. Si Benito natutulog sa paanan ko, at si Elena naghahanda ng agahan sa kusina. Ordinaryong linggo umaga, pero may kapayapaan sa routine na tunawala noon nang nabubuhay kami sa drama ni Carding. Kumakanta si Elena habang ginigisa ang itlog. Kanta na natutunan namin sa gitara lessons na kinuha namin tuwing Miyerkules. Tunog walang tono, tulad ng dati, pero kumakanta ng walang takot na husgahan. Walang takot na may darating na magsabi na maingay siya o dapat maghanap ng mas interesting na gawin. Hindi namin alam kung nasaan si Carding. May narinig na nakakuha siya ng trabaho sa malaking syudad. Sinusubukan na buuin ulit ang buhay. Hindi namin alam kung natuto ba siya sa nangyari o naghihintay lang ng pagkakataon para balik sa dating ugali. Sa totoo lang, wala na kaming pakialam. Maaring mukhang malupit yon sa mga hindi nakaranas na naranasan namin. Paano hindi pakialam ng ama sa anak? Siguro iniisip ng iba. Pero may pagkakaiba sa pagiging walang pakialam at pagiging hindi payag na sirain ng taong pinalaki mo. Sa loob ng 33 taon, sentro ng buhay namin si Carding.
Ang lahat ng ginagawa, iniisip, pinaplano ay naimpluwensyahan ng kanya. Ang financial decisions namin ay depende sa pangangailangan niya. Ang emosyon namin sa mood niya. Ang saya namin sa approval niya. Hindi yon pagmamahal. Yon ay emotional dependency na nakadisgis bilang pagiging magulang. Ang tunay na pagmamahal ay may hangganan, may pagsasabi ng hindi, may pagprotekta sa sariling dignidad, may pagtuturo ng consequence, may pagpayag sa iba na lumago sa sakit ng sariling desisyon. Si Elena ang natuto nito ng mas mahirap kaysa sa akin. Bilang nanay, buong identity niya ay nakabuo sa pagiging ina. Nang i-reject siya ni Carding, parang nawala ang purpose ng buhay. Pero unti-unti niyang natuklasan na ang pagiging nanay ay isa lang sa maraming bagay na siya. Asawa rin siya, profesional, estudyante, kaibigan, mamamayan. Buong tao siya na independent sa anak. Ako bilang ama ay kailangan ding i-deconstruct ang ideya na ang mabuting ama ay tumatanggap ng kahit anong ugali ng anak. Sa loob ng maraming taon, nalito ako sa unconditional love at unconditional acceptance. Natuto akong ang pag-ibig ng walang kondisyon ay hindi pagtitiis ng walang kondisyon. Alam ni Carding na kahit ano ang gawin niya, nandiyan kami para suportahan, ipagtanggol, ayusin ang problema. Yon ang nagpalaki sa kanya na irresponsible, mayabang, malupit. Ang kabutihan namin mismo ang naging gasolina ng kasamaan niya. Nang sa wakas maglagay kami ng hangganan, nang sabihin namin ang hindi, nang hayaan naming harapin niya ang consequence ng sariling gawa, nagdesperado siya, hindi dahil mahal niya kami at namiss kami, kundi dahil nawala ang mga taong laging available para ayusin ang problema niya. Subtle pero fundamental ang pagkakaiba. May mga sulat na natatanggap si Elena mula sa ilang dating estudyante. Mga batang babae na lumaki na at naging babae. Nagpapasalamat sa mga tinuro, sa pasensya, sa lambing na ipinakita noong bata pa sila. Tita Elena, parang pangalawang nanay ka sa akin, sabi ng isa kamakailan. Nakakatawa na naalala si Elena nang may pagmamahal ng mga batang inalagaan niya sa ilang taon. Habang ang anak na inalagaan ng buong dedikasyon sa 33 taon ay tinrato siya na parang sagabal. Ito ang nagturo sa akin na hindi ang intensity ng pagmamahal natin ang nagdedesisyon kung paano tayo tratuhin. Ang quality ng hangganan na nilalagay natin. Natuto rin akong may mga pagkawala na sa totoo'y pagpapalaya. Ang pagkawala kay Carding, hindi sa kamatayan, kundi sa pangangailangan ng proteksyon, ay masakit, pero nakakapagpalaya rin. Tumigil kaming mabuhay ng takot, tensyon, constant guilt. Simple na ang buhay namin ngayon, pero sa amin. Gumigising kami kapag gusto, kumakain ng gusto, ginagastos ang pera sa nagpapasaya sa amin. Tinatanggap namin sa bahay ang mga taong iginagalang kami. Maliit na buhay, siguro, pero buhay na may dignidad. Nag-specialize si Elena sa special education. Gusto niyang magtrabaho sa mga batang may learning difficulties. Gusto niyang tulungan ang mga magulang na maintindihan na ang pagpapalaki ay pagtuturo ng hangganan ng may pagmamahal. Hindi pagbibigay ng lahat ng gusto ng bata. Ako naman ay bumalik sa volunteer engineering work. Tinutulungan ang community sa pagbuo ng tulay, pag-ayos ng paaralan, pagpaplano ng drainage. Masarap gamitin ang kalaman para sa totoong problema ng mga taong talagang nangangailangan. Sa halip na gastusin ang energy sa pag-aayos ng artificial problems ng taong ayaw matulungan. Minsan tinatanong kung hindi namin na-miss si Carding. Kung wala kaming balak hanapin siya, subukang mag-reconcile. Komplikado ang sagot. Na-miss namin ang bata na siya noon. Ang binata na inaasahan naming magiging. Ang pamilya na pinangarap namin. Pero hindi namin na-miss ang lalaking pinili niyang maging. Hindi namin na-miss ang humiliation, manipulation, constant stress. Tungkol sa reconciliation, posible lang kung ipapakita ni Carding ang genuine change, hindi circumstantial remorse. At ang genuine change ay tumatagal ng taon para mapatunayan. Hindi kami handang buksan ulit ang buhay namin sa taong pwedeng manakit ulit. Baka magbago yon sa future. Baka talagang matuto at lumaki si Carding. Baka isang araw hanapin niya kami, hindi dahil may kailangan, kundi dahil naintindihan na niya ang halaga ng nawala. Kung mangyari yon, ay evaluate namin ng maingat. Pero ang saya namin ngayon ay hindi dependent doon. Hindi nakapause ang buhay namin habang naghihintay siya ng pagbabago. Nagpapatuloy kami. Ang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko ay ang pagiging ama ay hindi lifelong position ng unrestricted acceptance. Responsibilidad ito ng pagtuturo, pagprotekta, paggabay, at kapag kailangan, paglalagay ng matitinding hangganan, kahit kasama doon ang pagdistansya. Maraming magulang doon ang nabubuhay sa katulad ng naranasan namin. Inaabuso ng mga pasaway na anak, ginagamit financially at emotionally, pinapahiya sa ngalan ng family love. Sa mga magulang na yon,
Gusto kong sabihin, wala kayong utang na higit pa sa ibinigay nyo sa pagpapalaki. Hindi kayo obligado tanggapin ang kawalan ng respeto. Hindi kayo obligado suportahan ang irresponsibility ng iba. Hindi kayo obligado isakripisyo ang dignidad para mapanatili ang family relationship na papel lang. Magkaroon ng tapang sabihin ang hindi. Magkaroon ng tapang maglagay ng hangganan. Magkaroon ng tapang protektahan ang sarili. Pinalaki nyo ang mga anak para maging independent, hindi para maging eternal parasites sa buhay nyo. At kung pipiliin nilang umalis dahil ayaw niyong tanggapin ang abuse, hayaan niyong umalis. Ang pamilya na umiiral lang sa halaga ng humilyasyon ng ilan ay hindi pamilya, kulungan yon. Ngayon sa 64 anyos, lalaking mapayapa ako. Si Elena sa 60 ay fulfilled na babae. May projects, pangarap, plano. May buhay na sulit mabuhay kahit wala si Carding. Lagi siyang anak namin. Pero kami, sa wakas, naging buong tao ulit, hindi lang magulang niya. At yon para sa akin ay sapat na tagumpay. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, gusto kong malaman kung saan mo kami pinapanood. Isulat mo sa comment ang iyong syudad, probinsya, o bansa. Ipapaalam mo na nakarating sa iyo ang mensaheng ito. At kung kilala mo ang ama o nanay na tumatanggap ng mas mababa sa nararapat mula sa pasaway na anak, i-share ang kwentong ito. Dahil maraming magulang ang kailangang maintindihan na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi egoismo, pangangailangan yon. Kung nagpaisip sa iyo ang relato, mag-comment kung saan mo kami pinapanood. Sabihin mo rin kung ano ang naramdaman mo habang binabasa. Nagkaroon ka na ba ng matinding hangganan sa anak? At kung nag-isip ka dahil dito, mag-like at mag-subscribe para sa susunod na kwento ng mga magulang na pumili ng dignidad. Dahil dito hindi kami nagkukwento ng biktima. Nagkukwento kami ng bagong simula. Yakap mula sa Maynila at tandaan. Nagtayo ka ng higit pa sa pamilya. Nagtayo ka ng lalaking karapat dapat igalang. Gaano karaming beses kaming mga magulang ang lumunok ng kawalan ng respeto sa ngalan ng kapayapaan. Gaano karaming ama ang nagpo-fond ng sariling kahihiyan. Sa 64 anyos natutunan ko na hindi kailangang tumanggap ng mumo ang ama mula sa taong binigyan niya ng buong handaan ng oportunidad. Na ang pagiging ama ay hindi pagiging exploited at na hindi kailanman, huli para sa isang lalaki na tumayo at piliin ang sariling dignidad. Mag-subscribe, i-on ang bell, at i-share ang kwentong ito sa taong kailangang marinig na ang hangganan ay gawa ng pagmamahal sa sarili.